Eto po, halos maiyak pa 'to si ano, wala po akong babae. Yan po ang, sinabi ni Erwin Tulfo. "I love my wife, my children, so I cannot do that. And then I am a prayerful person." Ayun naman pala. No, wala po akong babae. Yan po ang sinabi ni Erwin Tulfo. Hinamon pa ni Tulfo ang nag-aakusa sa kanya na magharap ng ebidensya at iharap mismo ang babaeng umano'y iniuugnay sa kanya. Ayun. Oh, iba po kasi yung wala akong babae sa hindi ako tumikim, tumikhim. Ang actually nare-recall ko po, hindi naman kasi po iba yung konsepto natin ng wala akong babae. Ang sa Pilipino culture po kasi 'pag sinabing may babae ka, automatic po 'yun na 'pag sinabing may babae ka, ikaw ay may ibinabahay, 'di ba? Do'n po sa pakikinig natin sa mga 18 ex-marines, wala naman pong sinasabi na may ibinabahay siya, 'di ba? Ang alam kong sinabi, pinahilera. Iba po 'yun, eh. Sa Filipino culture po, iba po yung, ah, iba po yung 'pag sinabing may babae kaysa pumunta ng beer house o pumunta siyempre hindi beer house sa kanila dahil pangmayaman 'yan, eh. O pumunta ka ng bahay-aliwan. Wala ka ring babae nun, pero posibleng ikaw ay nag-table, posibleng ikaw ay ah, ah, in fairness po, baka naman kasi sabihin niyo 'pag tinable yung babae, masama na agad. Hindi po. Hindi mo naman puwedeng gawin yung iniisip ng marami sa inyo, sa table. 'Di ba? Kuwentuhan lang po talaga 'yan. Talagang mga disenteng lalaki po, kuwentuhan lang. Sa table, eh. 'Pag iniuwi na, binayaran na yung table charge. Magkano table charge? Yun po yun. Yun dun may mangyayari. Ah, kaya tama rin naman, wala po siyang babae. Kasi hindi naman po yan yung sinabi, eh. Hindi naman po yan yung, sinabi nung, 18 ex-marines o 18 ex-soldiers na siya po ay, pinahilera lang nila, 'di ba? At namimili sa dalawang pagkakataon, 'no? Yun yung narinig natin, eh. Sa dalawang beses o dalawang pagkakataon na nakita niya si Erwin Tulfo na nagpahilera at namili. So magkaiba po yun. 'Pag sinabing may babae ka, may binabahay mo yan, naanakan mo, gano'n. Hindi naman, sa ano ko lang, napapanood ko kasi napapanood ko. Kasi po ito, sa totoo lang, wag po kayong masasaktan, kayong mga dapat nga matuwa yung mga misis, eh, 'pag yung mga mister nila nag-beer house. Bakit? Kasi, maraming problema yung asawa niyo. 'Pag sa inyo dinulog yung problema, 'di ba? 'Pag sa inyo, yung problema ng mister niyo hindi niyo naman malulutas, baka mabwisit pa kayo. Oh, bukasan sila ng problema, yan. Bukasan sila ng problema, eh, 'di ba? Kukuwentuhan mo lang. Sila yung mga tao na very willing makinig sa mga problema. Wala pong nagaganap diyan sa beer house, maniwala kayo sa'kin. Talagang ano 'yan, parang mga therapist, kasi hindi uso therapist dito sa atin, eh. Sa Amerika uso, eh. 'Pag mga mabigat yung, problema mo, oh. Kaya pag-uwi sa inyo nakita niyo ang sweet sa inyo, 'di ba? Oh, yun yun. Bahala na po kayong umintindi. Yun ang problema 'pag naubos niyo sa beer house, dun kayo may problema sa misis niyo. Okey, hindi, talagang hingahan lang sila ng problema. Magagaling mga therapist po 'yan, eh, yung mga guro. Yung mga guro, mga therapist po 'yan, ang gaganda pa. Mga therapist po sila. Talagang, ah
Walang problema. Okay, yun po, nagpunta po sa Senado yung isa pong yung legit na pro tempore Senate President pro tempore na si Loren Legarda para ipakita po dito po sa kasalukuyang kolorum na pinuno ng ating Senado si Win Gatchalian para ipakita po na walang threat. Ayan. Okay. Teka lang. Okay. So nariyan po, nagpakita po at nagpasalamat siya dahil nakapagtrabaho naman sila dahil wala pong nakitang threat itong si Senate President pro tempore. Ako, hindi po ako nananalangin na habang buhay na ganyan. No? Sana po maresolba nila. Sana mag-usap na si Cayetano at si Win Gatchalian kasi para matapos na rin tong mapag-usapan na rin nila tong impeachment at saka tong Blue Ribbon Committee, magtuloy-tuloy na. Kasi hindi na po papayag yung ginawa ninyo sa Blue Ribbon Committee na hindi kayo nag-imbestiga ng napakahabang panahon nung panahon ni Lacson. Hindi na po papayag yung tao. Napakarami pong usapin dyan sa flood control at iba pa pong usapin. Hindi pa po tayo nakakalabas sa flood control. Flood control pa lang, hindi pa natin maipakulong yung mga totoong mastermind. Kaya po kung ako po sa mga nagbibigay ng mga state witness, ipakulong na lang nyo po yung mga state witness ninyo. Bakit po? Kaya kayo nagkakaroon ng mga state witness, ha? Sa totoo lang po, ako mahilig tayo manood ng mga anong tawag diyan, mga pelikula. Yung mga state witness, pinangangalagaan yan, di ba? Tinatago sa mga safe houses dahil sila yung susi sa kalutasan ng kaso. Ulitin ko, sila yung susi sa kalutasan ng kaso. Ang dami pong state witness na dapat sana ay nakakulong pero ginawang state witness, hindi naman nalulutas yung flood control issue. Hindi naman nila natutukoy yung totoong mastermind. So, kung hindi sila nakakatulong, ipakulong na lang sila. Kasi yung mga state witness natin may mga kasalanan. Bilyon-bilyon din ang kinuha nilang pera. Ang pagkakaiba lang po, nagsoli ng pera tong mga to. Yun yung pagkakaiba nila sa Diskaya. Yung Diskaya hindi nagsoli ng pera. Etong mga sila Yusek Bernardo nagsoli ng pera kaya sila state witness. Hindi ko po alam kung bakit po sila state witness. Wala naman po silang nalutas na hindi sila naging dahilan para malutas natin tong flood control. Kaya kino-question po natin . O, di ba?